Ma'am Annalisa, magandang umaga po, ma'am. Yes, good morning po Sir Ted, Sir Miss DJ at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa. Good morning po. Oo. Opo. Annalisa, ito ngang La Nina alert na inilabas ninyo. Ang ibig sabihin ba nito, pagpatak ng August onwards hanggang sa unang quarter nga ng 2025, hindi na lang sa hapon yung magiging pag-ulan at mas magiging mas malakas ito sa mga nararanasan nating pag-uulan ngayon? Miss DJ, ang ibig sabihin lang po nitong La Nina alert ay anytime in August, September, October, posible pong magkaroon tayo ng La Nina. So sa ngayon po ay ENSO neutral condition. Ito po yung elevated na alert system natin from La Nina watch to La Nina alert. Tumataas po yung posibilidad ng pagkakaroon ng La Nina. So, mas tumataas po ang probability na medyo mas dadami po ang ulan natin sa mga susunod na buwan. At least up to the first quarter of 2025 nga po yung nakikita natin sa ngayon. Oo, pero depende pa rin yan sa magiging lagay ng panahon. Ito naman ay posibilidad pa lamang sa mga oras na ito. Yes po, tama po kayo. So, ang nakikita natin dito ay mga around September, October, November. Yan po yung medyo dumadami yung ating mga possible na pag-uulan na maaaring dulot ng combined effects ng ating mga bagyo, intertropical convergence zone, at yung pong mga other rain-bearing weather system. Kasi Miss PJ, Miss PJ Chacha, kung napapansin po natin, medyo kakonti nga po ang ulan pa nating natatanggap dito sa Luzon area. At ang nakikita po natin, ito pa rin yung remnant po ng strong El Nino na kung saan mahina ang ating habagat at ito din po yung tinatawag nating hudyat ng pre-developing La Nina. Dahil kapag pre-developing po ang ating La Nina, usually ang habagat natin ay mahina or hindi masyadong active. So yun po ang nararanasan natin sa ngayon ng mga kababayan natin dito sa Luzon area. Yun, understandable. Ito palang mga init na meron pa rin sa katanghalian, sabay uulan sa hapon. Hindi pala ito La Nina, epekto pa ito ng El Nino. Pero yung nararanasan naman ng mga kapatid natin sa Mindanao, early signs na po ba yan ng La Nina? Could be, dahil ito nga po yung pre-developing na La Nina. But nakikita din natin po yung intertropical convergence zone na nakakaapekto dyan sa Mindanao na usually po at this time of the year, tumataas na yan at maaaring makaapekto na sa may Luzon area. So sa ngayon, andyan pa rin po yung mga pag-uulan natin. So naaapektuhan po lalong-lalo na yung eastern side ng ating Mindanao area. At asahan po natin pagdating ng October, November, December, Miss PJ Chacha, ito ay yung eastern section din po dahil ito ay kapanahunan ng ating magiging amihan. So yun po yung medyo kailangan po natin na paghandaan yung ating mga kababayan. Oo, kasi pag sa ating kasaysayan, yung November, December, Diyan ito yung yung malalakas na malalakas bagyo, na ma'am. Ano po? Opo, tama po kayo sa mga landfalling at crossing at kung napapansin po natin ay nakakaisa pa tayo ngayon na bagyo, Sir Ted. So usually po kapag La Nina, mas madami po tayong bagyo na nararanasan pagdating po ng last quarter ng taon. So ito po ay pinaghahandaan lang po na maging prepare tayo dahil ito po yung mga possible na maaari po nating maranasan. Opo. So ma'am, to categorize itong ating sinasabi na La Nina na inaasahan, strong ba to o weak? So ngayon po, ang base po sa mga international prediction models na tinitingnan natin, majority po ay weak. May nagsasabi din po na moderate, pero kukunti pa lang po yung model na nagsasabi nun. So for now, weak po yung nakikita natin. Pero Sir Ted, ang ibig sabihin lang po ng weak La Nina kung sakali ay short duration lang, maikli. Hindi po kagaya ng mga moderate or strong na tumatagal. Pero yung magiging epekto kung sa akaling maging weak La Nina po at magkaroon nito. So yung mga panahon ng ating mga pag-uulan at yung pagbagyo pagdating po ng last quarter ng taon. So yun po yung lubha nating kailangan paghandaan. Opo, ma'am, ngayon po July na at patapos na ang July, nakakaisang bagyo pa lang tayo? Yes po, Sir Ted, at inaasahan po natin. So usually po kapag La Nina nga po, itong last quarter, yung huling bahagi ng ating taon, nakakaranas tayo ng medyo marami na bagyo. Pero in general po, ngayong taong to ay below average pa rin po ang bilang ng bagyo nating mararanasan. Opo, yung nga po ma'am, ang medyo kapansin-pansin dahil sa hindi naman sa humihingi tayo ng bagyo, pero dati-rati po, June pa lang may mga bagyo na, di po ba ma'am?
So, tama po kayo. So, yung mga convective activity, itong mga localized thunderstorms. So, yan po yung hindi pa rin yung sapat na talagang natatanggap nating ulan sa panahon na ngayon, lalo-lalo na kapag habagat po, Sir Ted. Opo. Ma'am, climate change na po ito. Klaro, ano po? Itong... Kasi ano po, ito ay natural cycle ng ating climate system. So, ito lang po yung way of balancing ng nature. So, ang nakikita lang po natin dito, Sir Ted, kapag nagiging intense na at nagiging severe at mas nagiging frequent na, lalong-lalo na po yung pagkakaroon ng strong El Nino or strong La Nina. So, yun po yung sign ng attribution or yung contribution due to climate change or yung global warming po. Dahil malaki ang contribution, lalong-lalo na po kapag may El Nino sa global warming. So, yung ocean temperature na warming kapag El Nino, yun po yung malaki ang contribution sa global warming. Opo, sige po. Ma'am, salamat po na marami for being available po sa aming agaran tawag na ito para ho natin mas maintindihan ito pong official advisory po ng Pag-asa. Salamat po, ma'am. Magandang umaga po. Thank you. Si Ma'am Annalisa Solis, ang napakamalumanay, napakahusay na hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.